Ito naman guys yung bushing ng ating shock. So papalitan na rin natin siya guys dahil bingkong na. Kaya naka-negative camber yung ating gulong sa unahan. So tatanggalin natin guys. Papalitan. Ito naman guys yung shock bushing na binili natin. So XRM type na 1 set. Isang set siya guys. At ito guys, tatanggalin muna natin itong bakal sa gitna ng bushing para maipasok natin dito sa shock. At lalagyan natin ng lubricant para medyo madulas yung pagpasok. Ganito lang natin guys pinasok sa butas nitong shock. So pinwersa lang natin gamit yung ating kamay at pupukpukin natin ng martilyo. Kaya mahalaga guys na matanggal yung bakal sa gitna dahil mahihirapan tayo magpasok nito pag may bakal. At ito, naglagay ulit tayo ng lubricant dito sa goma para may pasok naman natin itong bakal. Bali, dito tayo guys nahirapan dahil masikip na yung goma. So, ginawa na natin ng paraan para lang may pasok itong bakal dito sa pinakagoma ng bushing. So, ayan, gumamit tayo ng flat screw at pinokpok lang ulit natin guys yung bakal. So, marahan lang naman ang pukpok natin dyan. And ang napansin natin dito sa bushing, dahil sikip nga siya guys dito sa ano ng shock, kaya medyo lumampas siya. So tatanggalin natin sana siya gamit itong lagaring bakal, pero ginamitan natin ito ng cutter. So malambot lang naman itong goma. So kailangan natin ikat yung lampas para pumasok doon sa kabitan ng shock sa ilalim ng e-bike. So yan, malambot lang naman guys, ikat ng cutter. Bale, itong shock natin guys, o itong e-bike natin ay halos 1 year din naman na hindi na-check itong part na ito. Kaya mahalagang na-check natin guys yung ating mga parts ng e-bike. Bale, matagtag na rin yung ating unahan at yung gulong nga ay naka-negative camber o tagilid na siya. Kaya check natin kung ano yung nagko-cause nito at isa itong shock sa nakita natin pwedeng nag-cause noong negative camber na gulong at tagtag. So ayan, okay na siya guys, naikabit na natin.